Ang pagiging ahente ay isang career na pwede kang kumita ng mas malaki. Subalit sa pagiging ahente ay kaakibat din nito ang mga frustrations, disappointments, challenges na na-encounter natin every single day sa ating journey sa pagbebenta. At ngayon sa video na to ay pag-uusapan natin ang iba-ibang mga heartaches or heartbreaks na nararanasan ng isang ahente. Tapusin mo ang video na ito para malaman mo kung ano ba yung mga kabiguan, heartaches ng isang ahente at paano mo ito mai-address. By the way, ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw. Lumaki sa mahirap na pamilya, naging batang basurero, nagsumikap mag-aral, naging accountant at licensed real estate broker na meron ng around 20 years na combined experience sa pagiging accountant at licensed real estate broker. At ngayon ay CEO founder ng RRCT Realty and Marketing Corporation na isa sa best realty dito sa Bulacan. Bago ko po simulan ang atin pong mga list of heartaches ng isang ahente, ay hayaan niyo po muna akong i-share ang akin pong naging experiences sa real estate mula po noong 2012 na nasa 13 years na po in total. Sa 13 years ko na po sa real estate, ay iba-iba po ang aking mga na-experience, no? Pagdating po sa pag-handle ng mga kliyente. Pwedeng kahit wala po kayo sa real estate, ay makarelate po kayo dito. Sa pagiging ahente, ay marami po talaga tayong mararanasan na negative experiences. Sa akin pong first 5 years, dyan po yung mas maraming naging negative experiences po ako sa aking mga naging kliyente at sa mismong real estate, no? Naindiyan ng client, nasulutan ng client, wala kang masyadong benta. Talaga namang yung mga experiences na yun ay heartbreaking especially kung ikaw ay nagsisimula pa lang, no? Ang problem na nakikita ko sa mga ahente, especially mga bago, yung ganong experiences, negative experiences sa pagiging ahente, pwedeng magkaroon ng negative impact sa kanila na maybe hindi na lang sila magpatuloy sa pagiging ahente or maybe mag-quit na lang sila, no? Pwedeng ganon. At yun ang talagang nangyayari, no? Sa reality, mas marami talaga yung nagku-quit much earlier dahil sa mga negative experiences nila na hindi nila na-overcome. Very few lang ang nakaka-overcome na nag-results ng kanilang success eventually, no? Kaya naman sa akin mismo, no, paano ko ba hinandle yung mga disappointments na yan o mga heartaches na yan ay sa akin pong personal na personal development, personal growth, no? Naging stronger tayo emotionally, spiritually dahil na rin sa ating pag-strive sa continuous learning, no? Sa pag-handle natin sa mismong sarili natin, yung personal development. Kaya naman sa loob ng 13 years, sa dami na nating na-experience, masasabi ko na dala din ng ating mga negative experiences ay yung ating mga breakthroughs, no? Kumbaga sa mga problema ay nagkaroon din ng mga opportunities na tayo ay maka-encounter ng mga tamang kliyente, no? Nagkaroon tayo ng success dahil nga din sa pag-overcome natin ng ating mga negative experiences. Well, ito po yung 5 basic po na heartaches ng mga ahente. Hindi lang po sa real estate, no, kung hindi kahit po sa iba-ibang industry. Number 1 ay rejection by the client. Rejection by the client, example ay yung kausap mo na client, nagsisin mode na lang, o yung kausap mo na client, hindi ka na binabalikan, or maybe personally, chinat ka niya na hindi siya mag-a-avail sa'yo, or maybe sa face-to-face, sinabi niya talaga sa'yo na hindi siya interested, no? Some form of rejection yon. Kailangan lang natin maintindihan na sa rejection, ang nire-reject ng client ay yung offer mo na product or services. Yun talaga ang nire-reject ng client. Pwedeng sa product ay meron siyang tingin niya ay merong best alternative options na mas doon siya magbe-benefit. Pwedeng ganon. Ang kaibahan lang sa real estate ay pagdating po sa mga housing project,
na-accredit tayo sa iba-ibang housing project. Kaya kung hindi gusto ng client itong housing project na to, pwede nating i-offer doon sa project na gusto niya o magugustuhan niya, no? Yun ang kagandahan sa real estate. Unlike sa ibang sales o products na ito lang yung minamarket mo, ito lang yung binebenta mo. So, kung merong ibang option sa competition ang client, hindi mo na yun ma-offer kasi hindi mo naman yung kinikater. Sa real estate kasi, pwede mong i-handle lahat ng properties na pwedeng maging option ng buyer. Yun naman po ang kagandahan. So, pwedeng ganon ang rejection niya sa'yo na hindi ikaw yung nire-reject niya personally kung hindi yung product o yung project na ino-offer mo. Or maybe yung services na ino-offer mo. Pagdating sa services is more on kung paano mo siya kinakausap, pagdating sa competence mo, pagdating sa project mastery mo, no? Pwedeng 'yon, pwedeng hindi kanya nakitaan ng knowledgeable ka doon sa particular na binebenta mo o yung sa services mo mismo. Kasi unang-una bumibili tayo, no? Ilagay natin yung sarili natin sa client doon sa mga taong pwede nating pagkatiwalaan. At yung tiwala, yung trust talaga, nakabase yan sa competence, nakabase yan sa kung gaano ba ka-knowledgeable yung isang ahente na nakakausap natin. Kaya pwede nating maging reflection din kung hindi niya tayo masyadong pinagkakatiwalaan in a positive manner o positive feedback na gawin mo siyang positive feedback na ito yung opportunity para ikaw ay mag-improve, para ikaw ay mag-grow, no? Na kung saan, syempre, kailangan mong araling maigi yung project na binebenta mo o product na ino-offer mo, no? Na ikaw mismo mag-grow. Maybe, baka mahiyain ka, hindi ka masyadong nag-engage sa client, kulang ka sa confidence, no? Yun yung kailangan nating pagnilay-nilayan na kailangan nating i-improve. Of course, syempre, kung ikaw ay bago, part yun na talagang kabado ka pa, kulang ka pa sa confidence, at normal na ma-reject tayo in terms of that, no, sa perspective ng ating mga kliyente. Kaya kailangan nating mag-improve. So, una, rejection. Pangalawa na heartaches ng isang agent, yung client nagbigay ng false hope. Nagbigay ng false hope. May mga experiences tayo na nangako na yung client, sir, magre-reserve ako, mag-a-avail ako, kompleto na ako ng requirements, meron na akong reservation fee, no? Tapos eventually nung sa target date o timeline na pinag-usapan ninyo, wala na, hindi na siya nagparamdam or maybe iba na yung sinasabi niya, iba na yung baligtad na yung kaniyang messages sa iyo, no, na hindi na siya magtutuloy, ganyan-ganyan, no? Marami pong experiences ang ahente na pinaasa rin ng kliyente at heartbreaking po talaga 'yon. Kailangan lang nating maintindihan bilang isang ahente na bahagi talaga ng career natin na yung mga makakausap natin, pwedeng magbago ang isip anytime, no? Kaya kapag tayo ay merong mga kausap na sinabihan tayo na bibili na o mag-a-avail na, huwag ka muna mag-celebrate hanggang hindi pa yon nagre-reserve formally. Kasi anytime pwede po yung magbago ng isip, no? Kaya kapag alam mo na ganon, mas maluwag mong tatanggapin yung mga ma-experience mong client na nagbigay ng false hope sa iyo, no? Na pinaasa ka lang kumbaga, no? Pangatlo na heartaches ng ahente, yung kausap mong kliyente na sobrang tagal mo ng kausap, napresentan mo na, pinaliwanagan mo na, nag-video call pa kayo, ang tagal mong inexplainan ng mga proseso, ng detalye, na-qualify mo naman, no, etc. at mag-a-avail na. Tapos, nalaman mo, maybe sa social media post niya, dahil pinrend ka pa niya, no, nag-add friend pa sa'yo dati nung nag-i-inquire, nag-avail na pala ng property sa case naming mga real estate agent, no? Tapos, sa iba nag-avail. Sa iba nag-avail yung kausap mo na kliyente. Wala na yatang magiging painful pa na makita mo yung kausap mong kliyente na na-friends pa kayo sa FB, no? Na tripping mo, etc. Tapos, nalaman mo, eventually, kumuha pala yung client mo na yon sa iba pang ahente. At ang masaklap, nung panahon o yung mga panahon na namumblema siya, hindi niya na makontak yung ahente niya, ikaw pa yung tatawagan niya o ikaw pa yung i-message niya para humingi ng tulong. May mga ganun pong senaryo na nararanasan ng mga ahente. Hindi sa'yo kumuha,
kumuha sa iba after mong bigyan ng magandang serbisyo, tapos nung may problema na, hindi niya na makontak yung ahente niya at ikaw ang babalikan niya. Yun po talaga ang minsan nakaka-frustrate. Hindi kumuha sa'yo pero magtatanong pa sa'yo eventually. No? Although part talaga yan ng ating mararanasan bilang ahente, pero pwede rin nating tignan sa positibong pananaw, no, na bakit kaya siya nag-avail sa iba instead na sa'yo? Baka may nabanggit ka, baka merong hindi ka nasabi, no? May mga ganon. Kaya pwede rin natin siyang tignan in a positive way na meron kang something na matutunan doon na pwedeng mas mag-improve ka pa as a salesperson, no? At o pwede rin na binabalikan ka niya kasi eventually niya lang na-realize na ikaw pala yung mas tamang ahente sa kanya, no? Pero ganun pa man, kailangan nating maging positibo sa mga ganung experiences natin bilang isang ahente dahil normal po yan na mararanasan po natin. Number 4, cancellation ng client. Sobrang saya mo, sobrang excited mo na meron kang reservation na clients, no? Especially kung mga unang benta mo. Tapos eventually after 1 month, after 2 months, nalaman mo hindi na pala nagbayad yung client mo o hindi na talaga siya nagtuloy, no? Heartbreaking moments din yan kasi in-expect mo na tuloy-tuloy siya. Siyempre, ang benefit talaga natin sa pagiging ahente, yung commission natin eventually, no? Pero pag hindi siya nagtuloy, siyempre wala din tayong makukomisyon, no, doon sa transaction na yon. Kaya very heartbreaking moment talaga yon. Kailangan lang nating maintindihan bilang isang ahente na meron at meron talagang makakancel sa ating mga naibenta. In fact, ang average talaga sa industry mga nasa 20 to 30% ang cancellation. Meaning to say, kapag 10 ang nabenta mo, 2 to 3 dyan ang makakancel eventually, no? So, ganun po, normal na meron pong makakancel. Ang hindi normal kapag more than 50% ang cancellation. Pwedeng tignan mo sa aspeto na baka na-force mo lang, nasobrahan mo ang sales talk, no, doon sa client mismo, hindi mo masyadong na-identify yung actual need niya, kaya mas madaling nagbago ang isip. Kaya nga sa mga mayroong promo na housing project, na mababa lang ang reservation, doon mas marami nagka-cancel kasi nga mas maliit lang yung kanilang naging commitment, kaya anytime pwede silang mag-back out o hindi na magpatuloy doon sa kanilang inavail, no? Kaya reflection din kung halimbawa more than 50% ang nakakancel doon sa approach mo pagdating sa mga client. Baka sobrang na-force mo lang silang mag-avail during that time, no? Kumbaga, ang end goal din talaga natin ay hanggang sa makalipat ang ating mga kliyente pagdating sa amin sa real estate, no? Hindi sa reservation lamang ang ating aim, kung hindi matulungan talaga natin sila sa kanilang pangangailangan na magkaroon ng sariling bahay, no? So, yun po yung ating kailangan na reflection pagdating po dyan. Panglima po natin na atin pong heartaches bilang ahente, yung no sales o walang benta. Yung wala kang benta sa unang buwan mo, pangalawang buwan mo, pangatlong buwan mo, wala ka pa ring benta, no? Very frustrating po ang walang benta. Sobrang excited ka maybe sa start ng buwan o start ng month mo, no? And then, patapos na yung buwan, wala ka pa ring nabebenta. Susunod na buwan, wala kang benta. Pangatlong buwan, wala kang nabebenta, no? Pero kailangan nating tignan po iyon na learning curve, especially kung hindi ka naman naturally na nasa sales ka dati, no? Tapos halimbawa, nag-ahente ka sa housing, kagaya po namin, no, sa real estate, normal talaga yan na hindi ka naman talaga makakabenta. Kasi nga, inaaral mo pa, meron ka pang learning curve. Pero ang hindi normal, yung 1 year ka na halimbawa, wala ka pa ring benta. Pwede kasing ang problema talaga sa'yo. Kulang ka sa effort, kulang ka sa commitment, kulang ka sa consistency, hindi ka talaga nag-i-improve, hindi ka continuously nagle-learn, yun ang magiging problema. Ang key sa mga nagtatagumpay sa anumang larangan, kagaya ng sales, ay continuously nagle-learn ka. Every single day, meron ka natututunan. Walang katapusan yon. Kahit sobrang galing mo nang magbenta, tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aaral. Tuloy-tuloy pa rin ang iyong improvement.
Kasi nagkakaroon ng bagong technological advancement, nagkakaroon ng mga bagong ideas, nagkakaroon ng mga bagong strategy, no? Hindi lang in terms of sa strategy, no, kung hindi sa mindset, sa perspective, no? Kailangan continuously nag-i-improve ka. Kasi kung hindi ka mag-i-improve, maging stagnant ka, hindi ka makakatikim ng massive breakthrough. Pwedeng makabenta ka, pero hindi yung tipong top performer. No, kaya kailangan mong i-treat ito na sa unang taon mo, learning curve, at i-maximize mo yung unang taon mo na yan na marami kang matutunan at continuously kahit magaling ka na, nag-i-improve ka pa din. Ang killer ng isang ahente, pagdating sa tagumpay, no, ang killer ng kanyang success ay the moment maisip niya na sobrang galing niya at hindi na siya nag-i-improve. Yun ang number one killer ng success ng isang ahente. Darating yung panahon na baka mabigla ka. Dati ang dami mong benta, tapos biglang wala ka nang nabebenta. Dahil hindi ka na nag-adapt, hindi ka na nag-improve, no? So yun ang kailangan po nating pag-isipang maigi na okay lang na wala kang benta sa mga simula. Pero through time, nag-i-improve ka, nagiging better ka, no? At tuloy-tuloy ka dapat. At tuloy-tuloy ka dapat. At tanggapin mo na ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong success dito sa career mo bilang isang ahente. Ang aim mo ay maging top 20% kasi sila yung kumikita ng 80% of the money, of the commission. And eventually, i-aim mo na maging top 5% of agents dahil nandun ang paglago mo, pag-asenso mo, at pagiging wealthy mo eventually. Wala sa below average ang malaking kita. Nasa top performer ang malaking kita. Kaya aim to be one of the top salesperson that you can be so that you can earn just like the top 10% salespeople. At kung gagawin mo yon, syempre, mas mabilis ang iyong pag-unlad. So yan po ang top 5 heartaches ng mga ahente na i-discuss po natin right now at kung paano po natin siya i-overcome. Bakit ba kailangan natin na malaman ang mga heartaches na yan at kung paano natin i-overcome? Kasi po, ang kalaban natin, sa panahon na tayo ay nandun sa situation na na-experience natin ang mga yan at walang nag-guide sa atin, it can make or break you sa pagiging ahente. Kaya marami pong nagkukwit dahil sa isang negative experience nila. Nagpadala na sila doon at nag-quit na po sila eventually. Kaya dapat po nating malaman kung paano natin i-address yung mga experiences na yan, yung mga negative experiences na yan. Kaya samahan niyo po ako sa pag-share ng mga adding value videos na pwedeng may matutunan po tayong aral na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Samahan niyo po ako sa aking Facebook page, no? At even po sa aking YouTube channel para po sa mga adding value videos na kinikreate po natin. At meron din po tayong daily live, no? Monday to Friday, dito po sa akin pong Facebook page na Ralph Roger Tagaw. Bago ko po tapusin ang video po na ito, ay mag-share po ako ng kasabihan na pwede po nating kapulutan ng aral in relation doon po sa ating topic. Life is 10% what happens to you and 90% on how you react to it. 10% what happens to you and 90% on how you react to it. Ano po bang ibig sabihin nito? Pwedeng naranasan ito ng mga ahente o karamihang ahente. Pero bawat ahente ay magkaiba po sila ng response. Pwedeng na-Indian ka ng client, nasulutan ka ng client, pwedeng hindi ka na sinisin ng client, pwedeng nag-cancel yung clients. Karamihan ng ahente, ang kanilang response dyan ay negative experiences at nag-quit sila eventually. Or maybe ikaw yung tipo ng ahente
na ginawa mong positive feedback, yung mga negative experiences na yon, na kung saan ikaw ay magkukumit na mag-improve, mag-learn, continuously becoming better, na inaccept mo na part talaga yon ng pagiging ahente, ang mga hurdles, para magtagumpay ka, at eventually pwede kang magtagumpay sa career ng pagiging ahente. Pareho ang pwede nating experiences, pero magkaiba ang ating reaksyon o response doon. Kaya nga sabi, life is 10% of what happens to you and 90% on how you react to it. So napaka-importante kung ano yung magiging response mo doon sa nangyari sa'yo. Dahil magiging iba ang magiging desisyon mo based sa iyong reaction o response. So ito po ang ating sharing. Kung kayo po ay naghahanap ng affordable housing project, pwede nyo pong i-check sa amin pong Facebook page ng RRCT Realty and Marketing Corporation. At kung kayo naman ay naghahanap ng part-time income sa pagiging ahente ng bahay, if kayo ay at least naka 2 years college, ay pwede nyong i-consider ang mag-join sa RRCT Realty na nakabase po dito sa Bulacan Province, katabi lamang po ng Metro Manila. Ang RRCT Realty ay kapartner mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.